Ang lahat kasi ng mga barangays namin really prone to strong winds, storm surges, no? Lalo na during typhoon months. No? Yung effect ng mangrove sa amin dito sa Barangay Loong to prevent during especially kung may mga typhoons kay hindi siya yung waves hindi masyado akwan sa amin sa dito sa pahinga sa higad sang baybay bala hindi siya maka-apekto ang mataas na alon sa amin dito. Every year may sulod diri sa amon sa Barangay Loong nga magkuhan sila gidyang ga-offer nga magtanom sang mangrove planting. Aside sa mga LGU, other mga schools, kami mismo sa barangay kay isa ina yung mangrove planting, isa sa mga namon program sa Ecological Solid Waste Management Program. Nga dapat magtanim kami ng mangroves. Minsan, province binigay. Tapos, binili namin yon hindi ko lang alam, di lang ko sure kung saan binili ng amin, ng Choy Bini. Pero minsan doon sa may punong maraming tumubo doon. Ginawa lang, kag-itanom dire. Maraming binigay yung LGU sa amin tulad ng ang mga bibigyan kami nila ng seedlings. Iwan ko lang kung saan nila kinukuha. Pero during the replanting, binigyan naman kami nila ng seedlings para itanim liwat. 100% gusto namin. Kasi nung umalis yung CI, sabi nila, turn over namin, but of course, you will sustain the project. And again, sabi ko, pag hindi NGO yung gumagawa doon sa community, parang may issue on sustainability talaga. So, parang ganon. So, kasi mas maganda pag NGO yung gumagawa, may tao, from time to time andon sa community, andon sa field, sino-supervise, mino-monitor, and iba yung impact. Iba yung impact talaga. And sabi na ni Mayor, mas maganda na palagi tayong may mga partners dito, no? Para effective. Kita namin effective talaga basta may NGO partner. Nandito pa rin yung Conservation International, CSL. May mga local NGO pa rin kami like Iloilo Code, I-Code. Nandito pa rin sila. No? Parang ito na lang sila dalawa ngayon for coastal resource management. Pag-establish ng wave breaker is one of the best strategy na na-implement ng Conservation International dito sa Concepcion. Kasi po yung Concepcion nung una is mas kilala sa mangroves. Kasi a short trivia lang po, yung Concepcion po na name is from the original name Bakawan. So, bali po, yung tawag sa whole municipality po is Bakawan, hindi po Concepcion. So, siguro doon na rin nagkaroon ng inspiration to put up ng wave breaker dito para maprotektahan yung mga mangrove areas dito within the coastal municipality, within the coastal areas po here in our municipality. Yung mga dikes nila kasi malaki yung perang needed for the repairs. So they returned the ownership to LGU Leganes. By the way, way back then it was 9.5 hectares lang. It was all an abandoned fish pond. It was part of the 186 Punong Banwa, which is owned by LGU Leganes through a presidential proclamation or binigay na yon. So after that, we partnered with the Zoological Society of London, ZSL. We entered the MOA with them to revert the 9.5 hectares into a mangrove forest. So from 9.5, with a continuous naman na pag-revert, naging 15 hectares na siya as of now.
So, yung mga seedlings namin na ginagamit for planting and bagging is came from ano lang man din, yung nandito na talaga. So, coming from the mother tree na lang, then nagbagging kami. Then, if appropriate, ano na siya, appropriate length and number of leaves, pinaplant na din namin. So, usually, we have around 240 plus partners na. No? So, they conducted na yung mga bagging, mangrove planting, ano. And also, may PO din kami dito, nagpa-partner din kami sa PO, which is the Coastal Barangay Mangrove Seedling Growers Association. So, sila ngayon yung nag-handle ng mangrove bagging, yung nursery din. Tapos, binibenta nila for the corporations na may mga corporate responsibilities, dito din sila nagtatanim. Oo. At then, regarding naman yung enforcement and regulations, merong municipal ordinance kami created declaring lahat ng mangrove is protected dito sa Leganes. And also, in 2021, na-ordinance na din yung declaring and establishing yung Leganes Integrated Kitungan Eco Park. And also, nagpapastation din ako dito ng bantay dagat for the pagbabantay ng light. So, yung T-fence is nagtatrap ng sediments which makes the area plantable doon sa seaward. So, through time din, nag-accumulate yung sediments, nag-harden na din yung ano. So, naging suitable na siya for planting. Made of saan Yung T-fence is made of bamboo. Then, nilagyan namin ng mga recyclable materials in between para maging sturdy siya. Yung materials from our MRF. Yung mga bottles na pinang dikit-dikit, yung mga made of, yung mga hollow blocks na plastics. So ginawa yung hollow blocks muna. Tapos Yung iba, then yung iba, yung plastic lang na kumpul-kumpul. Pero once na naman, parang na-stabilize na yung fence, na rin, kinuha na rin. Kasi baka at risk na, baka biglang bumagyo, at risk masira yung bamboo fence, yung plastic. maglutangan sa dagat. Yes, babalik din. PFA or Barangay Pidada Fisher Folks Association. Meron po kaming 101 na members, 48 ay mga babae, tsaka 53 ay mga lalaki. Ang pinaka objectives ang amon nga asang BPFA is sa pagpadami or pagpalago ng mangroves, especially yung pagatpat or the Soneratia alba, na naging isa rin sa mga naging livelihood ng mga members namin. Kasi yung Zoological Society of London or the CSL, isa po siyang NGO na tumulong sa BPFA para magkaroon ng malaking proyekto, yung DP World, na naging pinagkukunan ng kabuhayan ng mga membro namin. Nagkaroon po sila ng kontrata na 150,000 seedlings, 15 pesos each. Tsaka naging malaking tulong sa kanila na naging pinagkukunan ng pangangailangan sa araw-araw. At nag-i-enjoy din po yung mga member namin sa pagtatanim. Marami rin pong mga private sectors na pumupunta dito, bumibili ng mga seedlings para itanim dito or dadalhin sa ibang mga munisipyo na kanilang pagtataniman ng mga mangrove, kagaya po ng Leganes, Municipality of Leganes, Municipality of Dumangas, and Municipality of Concepcion. Yung meron kasi kami doon breakwater, hindi kasi siya masyadong makikita sa likod ng mangroves. Meron kami doon seawall, breakwater na grain gray project ng DNR from DSWD.
ang green-gray. Hindi kasi siya para yung ano ng tubig, hindi siya diretso pumunta dito. Kaya doon nilagay ang breakwater. Tsaka hindi kasi siya dati hindi tumutubo yung mangroves. Kasi pag masyadong maalon, malakas ang ano. Yun yung mga bato-bato na sa unaan. Oo. Tsaka dito sa kabila meron din. Kaya mas lalong lumago yung mga mangrove na dito. Kasi hindi na Nag-start ti ating nursery idi 2019. Tapos nag-umpisa ti mulak datoy 200 pieces lang po. Tapos idi ngumatong ay adumot ti gumatangen nag-provide ako po ti mga 50,000 to 100,000 po nga seed nga harvest bag. Tapos datoy gamin dati pinagkuha nga 220 square meters din nag-umpisan na mo siyak ti nang providen po. Ngam adamat lang ti inted ti LGU nga upat nga lud nga daga para iti nag-umpisa ma'am. Ti nagkuha ti mangrove. Ang ngumaton. Tapos dagayay matulungak mo't ma'am, dagayay member ko siya amin ti mang provide po. Tapos agsahod da po ti inal daw po nga adati kuada mo libre amin siya man lang ti kwak. Tapos di adamot dagayay mo nating partnership with Oceanus Conservation isuda ti muna nga kwati foundation ko po nga timulong po kanyak. Di nagpamula da adamot ti maited da po dagayay member ko lalong-lalo na po dagayay monitor adamot incentive da po nga 3,000 each every month po. Ay adamot pa iti de Korma po, Security Bank, Community for Nature, Meralco Foundation, Tanggol Kalikasan, Dimsu, ajay patlangan Grab pa ilang nalipata kong ti Grab. Nakita po ti benepisyo, dagayay member ko po nga awan ti trabaho na, jay po ti matultulunga, kanda dagayay kabataan po nga tumultulong kanyak makuakuak mo damot dagayay foundation ko po nga alalaan da nga scholar po ti foundation iso nga may isa po nga matulungak kan lalong-lalo na po dagay Ginoo kas paringan ko dakkel ti tulong po kanyak gituloy-tuloy nga pinagmulmulami gana di 2001 gana tata 2025 po hang kamin nga agliklikas po ti mapantikwan po nga agliklikas ta hang kami nga unay nga malayos ta no mantidanom ma'am nga adda ditoy 30 minutes lang po nga agbayad may bumaba po ti danom. Ang message po sa community, of course, hindi siya one-time success po, no? Kailangan talaga siya ng years to establish kasi si Ma'am Delilah po parang took 3 years para maging successful. So, we'll take one step at a time po. And through the support of LGU naman po and other agencies, magiging successful din yung ating masisimulan kasi it will really a big help especially ngayon na very evident naman na po yung effect ng climate change. So the government is still looking more on the greener solution than on the gray solution kasi ayun po sa mga nagsisimula let this successful mangrove nursery that has been established po your inspiration para i-continue lang po. Ayun po.